Nagtaka ang lahat. Wala namang tao roon. Ilang araw ang lumipas. Biglang nawala si Chris. Nilibot nila ang buong bahay. Naghisterya si Valeria sa paghahanap hanggang sa naalala niya ang cabinet. Binuksan niya ito at doon sa loob nakita niya si Chris. Basang-basa ng pawis, parang bagong gising sa masamang panaginip. "Anak, bakit ka nandito?" "Pupunta po kami sa bahay ng friend ko, pero di ko na po nakita daan pa uwi." Yumugyog ang boses ni Valeria sa takot. Alam niyang hindi basta larong pambata ang kinasasangkutan ni Chris. Agad silang lumapit sa isang lokal na albularyo. Pagdating sa bahay, agad itong napatingin sa paligid. "Bukas na bukas ang third eye ng anak ninyo," sabi ng healer. "May white lady sa loob ng bahay. Mabuting espiritu. Pero mas malakas ang isang black lady. Maitim ang mga labi at nasa labas lang. Hindi siya makapasok pero nag-aabang." Nag-orasyon ng healer. Ilang linggo ang lumipas. Tahimik ang paligid. Pero muling bumalik ang kababalaghan. May mga yabag sa labas ng kwarto. May malamig na hininga sa batok. May boses na hindi nila kilala. Sa huli, lumapit sila sa simbahan. Napag-alamang may naka-assign na exorcist priest sa lugar. Agad itong pumunta sa bahay. Nagdasal, nagbasbas, tinaboy ang mga espiritu. At mula noon, tahimik na ang bahay ni Valeria. Si Chris ay unti-unting bumalik sa pagiging normal na bata. Pero minsan, kapag tahimik na ang gabi, napapatingin si Chris sa bintana at sasabihin niya, "Ma, andyan ulit si friend," pero di na siya kumakaway.